Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ika-21 kabanata ng Mateo. Basahin natin. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Betfage na nasa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod at sinabi, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali kasama ang bisiro nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin ito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo." Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. "Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Zion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno." Ituloy natin ang pagbabasa. Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, "Purihin ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ang mga tao, "Sino ang taong yan?" Sumagot ang mga kasama ni Jesus, "Siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret na sakop ng Galilea." Dito ipinapakita ang pagbabalik ni Jesus sa Jerusalem, hindi bilang isang makapangyarihang hari, ngunit bilang isang maamong tupa na papunta sa kanyang kamatayan. Ito ang kamatayang magbibigay ng pag-asa sa sanlibutan. Sa kasalukuyan, dito kinuha ang paggamit at pagpapakita ng mga palaspas bilang pagsasabuhay ng pagdating ni Jesus sa Jerusalem. Tanda ito ng parating na pasyon at sakripisyo ni Jesus para sa atin. Basahin natin ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan. Pero ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." May mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo at pinagaling niya silang lahat. Nagalit ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus. At nang marinig nila ang mga batang sumisigaw doon sa templo ng "Purihin ang anak ni David." Sinabi nila kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" Sumagot si Jesus, "Oo. Hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya?"
Pagkatapos, iniwan sila ni Jesus. Lumabas siya ng lungsod at nagpunta sa Betanya. At doon siya nagpalipas ng gabi. Makikita natin dito ang pagpapataboy ni Jesus sa mga nagpapalit ng pera at nagtitinda ng kalapati sa labas ng templo. At may mga nagsasabi na dito ay nagkasala si Jesus at hindi niya ipinakita ang pagmamahal na kanyang tinuturo. Alalahanin lang natin na lahat ng kapangyarihan ay ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus. At kasama dito ang paghahatol sa sanlibutan. Ang pagtataboy sa mga nagpapalit ng pera at nagtitinda ng kalapati ay isa lamang uri ng paghahatol sa mundo. Ang pangungutya ng mundo sa mga ginawa ni Jesus ay nangyari noon at mangyayari pa rin hanggang ngayon. Lawakan natin ang ating pag-iisip at pag-unawa sa mga pangyayaring nababasa natin. Nagalit ang mga tagapagturo ng kautusan sa pagpapagaling ni Jesus, malamang dahil sa inggit na sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, siya ay pinupuri kahit ng mga bata. Ano kaya ang nakikita nilang masama sa pagpapagaling ng tao ni Jesus? Totoo ang sinabi ni Jesus na kung sino ang hindi para sa kanya ay laban sa kanya. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, ang pagbatikos nila noon kay Jesus ay nangyayari din sa kasalukuyan. Maging handa tayo sa pagbibigay depensa sa mga kalaban ni Jesus. Nasabi na ni Jesus na kung tayo ay susunod sa Kanya, asahan natin ang pag-uusig ng mundo. Mag-ingat din tayo dahil paminsan, katulad ng mga namamahalang pari, tayo mismo ang bumabatikos sa ating kapwang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Iwasan natin ang inggit sa pagitan nating mga manggagawa ng Diyos. Basahin natin. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinaumagahan nang pabalik na sina Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan, kaya nilapitan niya ito. Pero wala siyang nakitang bunga kundi puro mga dahon lamang. Kaya sinabi niya sa puno, "Hindi ka na mamumunga pang muli." At agad na natuyo ang puno. Namangha ang mga tagasunod ni Jesus nang makita nila iyon. Sinabi nila, "Paanong natuyo kaagad ang puno?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. At hindi lang yan, maaari rin ninyong sabihin sa bundok, lumipat ka sa dagat, at lilipat nga ito. Anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo." Nang nagutom si Jesus at naghanap ng makakain sa puno ng igos, ay katulad ng pagdating ni Jesus sa Jerusalem at naghahanap ng patunay ng paniniwala sa Kanya. Ang bungang hinahanap ay paniniwala sa pagdating ni Jesus bilang Misayas ng Diyos. Ang bunga ay pagtalikod nila sa kanilang mga kasalanan. Ang bunga ay pagbabagong buhay katulad ng mga nakasaad sa kasulatan. Ang bunga ay mga mabubuting gawa
ayon sa kalooban ng Diyos. Pagmamahal, pagpapatawad, pagkalinga, pagpapasensya, pagiging tapat sa ating kapwa. Ang talinghagang ito ay nagpapatukoy sa Israel na sa pagbisita ni Jesus, ito ay hindi naniwala sa kanya at hindi nagbunga. At katulad ng nangyari sa igos na walang bunga, ang mga taong walang bunga ay makahatulan din at mapupunta sa impyerno. Sa kasalukuyan, marami tayong naririnig at natututunan ukol kay Jesus. At ang tanong sa atin mga kapatid, tayo ba ay maniniwala sa Kanya? Gaano kalakas ang ating pananampalataya upang ang buhay natin ay magkaroon ng maraming bunga? Hilingin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng pananampalataya. Basahin natin ang tanong tungkol sa otoridad ni Jesus. Bumalik sa templo si Jesus at habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at tinanong, "Ano ang otoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na yan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Ang hindi naniniwala kay Jesus ay hindi rin naniniwala sa kanyang Ama. At dito pinapakita na hindi kilala ng mga namamahalang pari kung sino si Jesus. At dahil dito, lahat ng ginagawa ni Jesus ay kanilang isinasantabi. Ito ang pag-uusig na ginagawa ng mundo kay Jesus. Sa mundo, ang mga hindi naniniwala ay gagamit ng kaalaman ng mundo para mapawalang halaga ang ginagawa ni Jesus. Gumagamit ito ng lohika, katwiran at filosofiya sa mga bagay na hindi nito naiintindihan. Dito sa mundo, madalas ay tagisan ng talino. Kung sino ang makakapagkatwiran ng mas mahusay, siya ang pinaniniwalaan. Pinapakita ni Jesus sa atin na hindi natin maaaring ipawalang halaga ang katotohanan. At ginamit ni Jesus ang makabundong pag-iisip para ipakita sa mga namamahalang pari ang kanilang maling pag-iisip. Di sila makasagot sa tanong ni Jesus. Mag-ingat tayo, kapatid, dahil marami rin sa atin ay gumagaya dito para makaangat sa buhay. Maipakitang mas matalino tayo kaysa sa iba para sa sariling pagyayabang at sariling kapakanan. Tandaan natin na hindi ito ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, 'Anak,
pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho. Sumagot siya, ayaw ko po. Pero maya-maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Lumapit din ang ama sa bunso at ganun din ang sinabi. Sumagot ang bunso, opo, pero hindi naman siya pumunta. Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila, ang panganay. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Pero ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya. Naturo ni Jesus sa atin na kung sino ang siyang sumusunod sa kanya, ang siyang nagmamahal sa kanya. Kaugnay din sa turo tungkol sa pangako, andito ang dalawang anak na iba ang sinasabi sa kanilang ginagawa. Kaya naman sinabi ni Jesus na ang mga makasalanang tulad ng maniningil ng buwis at babaeng bayaran ay mas mauuna pa sa kaharian ng Diyos dahil sa kanilang pagsisisi at pagbabagong buhay kumpara sa mga Pariseyo at Saduseyo at tagapagturo ng kautusan. Wala sa katungkulan o kaalaman ang ating pagpasok sa langit. Ang pusong nagpapakumbaba ay siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, madalas ay iba ang ating sinasabi kaysa sa ating isinasabuhay. Madali kasing magbitaw ng salita, ngunit kulang na kulang sa gawa. Alam na alam natin ang pinakamahalagang utos na mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong kaluluwa. Ngunit, nagagawa ba natin ito? Alam natin na kailangan tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Nagagawa ba natin ito? Kadalasan katulad ng talinghagang ito, pakitang tao lamang ang ating ginagawa. Manalangin tayo para sa lakas at disiplina dahil ang tukso ay laging nag-aantay para sa atin, oras-oras, minuto-minuto. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at huwag tayong mawawalan ng loob. Ang buhay Kristiyano ngayon ay isang habang buhay na tahakin. Alam kong mga ilang beses na tayong laging nadadapa at naliligaw, ngunit wag nating pabayaan na mawala tayo sa daang patungo sa buhay na walang hanggan. Basahin natin ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Muling nagsalita si Jesus sa kanila. Makinig kayo sa isa pang talinghaga. May isang taong may bukid na pinataniman niya ng ubas. Pinabakuran niya ito at nagpagawa ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore. At pagkatapos ay pinaupahan niya ang kanyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasakang umuupa sa ubasan para kunin ang kanyang parte. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang isa, at binato naman ang isa pa.
Nagsugo ulit ang may-ari ng mas maraming alipin. At ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Nang bandang huli, pinapunta ng may-ari ang kanyang anak. Ang akala niya ay igagalang nila ito. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, sinabi nila, narito na ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya. Kaya sinunggaban nila ang anak at dinala sa labas ng ubasan at pinatay. Ang may-ari ng ubasan ay ang Diyos Ama. Ang mga manggagawa ng ubasan ay ang mga Pariseyo at mga namamahalang pari. Ang talinghagang ito ay nagpapakita na ibinigay sa kanila ang gawang magturo at magpastol sa bayan ng Israel. Ngunit mali ang kanilang tinuturo sa mga tao at naturingang silang mga bulag na nag-aakay sa mga bulag. At nang nagpadala ang Diyos Ama ng mga propeta para itama ang maling pagtuturo sa kanila, sila naman ay binugbog at binato at pinatay ng mga tao. Dito ay mayroong pagbabadya na ganito rin ang mangyayari kay Jesus, na anak ng Diyos. Basahin natin. Pagkatapos, nagtanong si Jesus, ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang yon sa kanyang pagbabalik? Sumagot ang mga tao, tiyak na papatayin niya ang masasamang taong yon at pauupahan niya ang kanyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte sa bawat panahon ng pamimitas. Sabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Nakikita ng mga tagapakinig ni Jesus na makatarungan lamang na patayin ng may-ari ng ubasan ang mga masasamang manggagawa. Ngunit ang hindi nila nakikita ay ang nagpapatukoy ang mga manggagawa sa kanilang mga nagtuturo ng mali at hindi naniniwala kay Jesus. Ang batong isinantabi nila ay si Jesus na anak ng Diyos, na siyang naging pundasyon ng pagtatayo ng bahay. Kasama sa ating nabasa ang pagpapaupa ng ubasan dahil sa kasamaan ng mga manggagawa. Ito naman ay nagpapatukoy sa pagbibigay ng magandang balita mula sa Israel para naman sa mga hentil. At ang inaasahang bunga mula sa Israel ay siya ring aasahang bunga mula sa mga hentil. Nang sa ganoon ay maipakita sa lahat ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama di lamang sa mga Hudyo, ngunit pati na rin sa mga hentil at sa buong mundo. Ituloy natin ang pagbabasa. Kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Nang marinig ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseyo ang talinghagang yun, alam nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao na naniniwalang si Jesus ay isang propeta. Ilang ulit na nating nabasa at narinig na makipag-ayos na tayo bago pa dumating sa huling paghuhukom.
Huwag nating sayangin ang panahon at lumapit tayo kay Jesus ng buong pagsisisi at buong pagpapakumbaba. Alam natin na ang hindi lumapit at maniwala kay Jesus ay walang inaasahan kundi ang pagdating ng paghahatol kung saan tayo ay magkakabali-bali at madudurog. Buksan natin ang ating puso at isipan, kapatid. Ipamalita din natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Huwag nating pabayaan na ang ating kinabukasan ay nasa apoy na walang hanggan. Matuto tayong mangilatis at araling mabuti ang ating mga nakikita at naririnig. Maraming bulaang propeta at tagapagturo ngayon na mapaglinlang at ipapakita nila sa atin ang maling daan. Basahin natin ang salita ng Diyos para malaman natin ang tama sa mali. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 21 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.